Batid natin na maraming relasyon ang napuputol sa kasalukuyang panahon. Ito ay maaaring relasyon na magkaibigan, relasyon na magkapatid, o mag-asawa o di kaya'y sa pagitan ng magulang at mga anak. Can these different kinds of broken relationship be restored again? Your life is in your hands. Feel it beating, it's fate you decide, but the choices you made. So take care where you go, be aware of what you do. Your life is in your hands. Give your heart to the Lord, He will take care of it. Your tears, your fears, your emotional cares, in His hands you will shine. You can count on His words. Give your heart to the Lord. If your heart has been broken too many times and
Isa na naman pong makahulugang pagtatalakay ang ating maririnig sa huling gabi ng ating napapanahong programa. And now, our speaker tonight is a strong woman who had passed successfully a very hard challenge in marriage relationship. I believe that she is an example of a woman with true determination, courage, faith in God. Let us pray that as she shared to us her wonderful testimonies, we may be blessed and empowered. Magandang gabi po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataong ito na ipinagkaloob sa inyong lingkod upang makapagbahagi ng aking testimony, ang aking karanasan bilang isang single parent, isang single mother, na kung saan ano ba ang mga naranasan ko, ano ba ang naging struggles ko, at kung paano akong unti-unting nakabangon, ano ang ginawa ko, at paano ako natulungan ng ating Panginoon. At lalong higit, kung paano ipinapamuhay ko ngayon nakasama ang ating Panginoon. So, I hope and pray na ito pong testimony ko ay makapag-inspire po sa bawat isa po sa atin, lalo na po sa ating mga single mothers. Ano po? So, sisimulan ko po ito sa kung paanong, syempre, isa sa mga pinakamasayang moment sa buhay ko ay ang araw na ikinakasal ako sa aking boyfriend. We've been together for 7 years, no? So sino ba naman ang hindi magiging masaya na makakasama mo na forever ang mahal mo, di ba? So overwhelming with happiness, full of excitement, yan, and hopes and dreams. Kasi syempre, of course, finally, di ba? O ito na yun. Sa first years ng aming pagsasama, 2 agad yung naging anak namin. Kasi andun pa yung init talaga ng pagmamahalan. So halos 1 taon lang ang pagitan ng 2 anak namin. So nasundan ito after 2 years ng ika-3rd, at after 6 years naman ang bunso ko. So 4 ang aming naging anak. Ayan. So sabi sa nabasa ko sa article, ang pagiging isang magulang ay isa sa pinakamahirap at pinaka-challenging na parte ng buhay natin. Well, una-una kasi napakalaking responsibilidad ang pagpapalaki ng mga anak. Pero sabi nga, okay lang yun, kahit mahirap, kasi may kasama ka, may katuwang ka. Rearing a child is a shared responsibility of a husband and a wife. But unfortunately, not everyone is blessed. Not every one of us, parang sinasabi nga nila, lucky enough to find a person who would stick with you or with us to share the load. Ano po? So 2 months after ko na maipanganak ang aking bunso, ay iniwan kami ng aking ex, ng aking asawa. I was 35 years old that time. At sa ngayon, kung bibilangin po natin, ako po ay hiwalay na for 13 years. And just recently, received the court order that our marriage has been declared null and void. At ngayon, I think they are preparing already para sa kanilang kasal. Ano po. So, hindi madali para sa akin. Imagine 13 years na, pero may mga relapse na bumabalik sa akin. Every time na may mga events na katulad nito na na-receive ko yung court decision, ayan na naman ulit ako, yung hurt, bumabalik na naman, nabasa ko yung annulment papers, nabalikan na yung mga nakaraan and everything, the hurt, balik na naman ulit ako sa hirap. So, ibig sabihin, ganun ang process ng pagpagaling. Ganun yung journey ng paano ka mahihil. So, ibig sabihin, it's not just sabihin mo, ngayon nasaktan ka, bukas okay ka na. It's not like that. So, being a single parent is not really easy for me. Sobrang hirap, mga kapatid. During that time, ang edad ng aking mga anak ay 9, 8, 6, and 2 months. So, ibig sabihin doon, barely kakapanganak ko pa lang nun. Pero kailangan ko silang alagaan at palakihin. Ano po, ang maging nanay at tatay sa kanila. So, imagine kung ano yung mundo na bumulaga sa akin nung iniwan niya ako. Those things, I need to face a new life with a responsibility twice as much as a typical mother with a partner does. So, I am telling you guys, hindi madali ang pagiging single parent.
kinain ko lahat ang pride ko at ang lahat ng mga feelings ko, lahat yan. Parang ang pakiramdam ko, wala na akong karapatan, nawala ang karapatan ko, no? So, una, naranasan kong mahusgahan ng mga tao sa paligid ko. Parang wala na akong karapatan na mag-explain. Kaya siguro, iniwan yan si Wani kasi may ginawa yung kalokohan. Kaya siguro yan, ganyan kasi, yan, nago yan and everything, no? Siguro ganito yan, ganito yan. So, ako pa ang masisisi, tayo pa ang masisisi. So, hahanapan ka pa ng butas at mga pagkukulang mo. Tapos, kapag pinabayaan mo ang sarili mo, ano ba yan, losyang ka na, kaya ka iniwan kasi losyang ka na. Kaya ka siguro iniwan kasi ang taba-taba mo na. Or kapag nagpaganda ka naman, yan, kaya ka siguro, madaming ganun, lahat. Parang, ano ba ang alam nila sa dadaanan ko? Parang kulang na lang sabihin ko kayo kaya ang iwan? Kayo kaya ang makaranas nito? So, paano nyo maiintindihan ang nararamdaman ko kung kayo mismo, hindi nyo naman naranasan? So, ano ba ang pwedeng isipin ng isang single parent? Hindi ba pwedeng naging biktima lang ng circumstances? Sino ba ang may gusto na iwanan ako? Sino ba ang may gusto na ganitong buhay? Wala naman, di ba? Sino ba ang may gusto na, ikinasal ka tapos sasabihin mo, pagkatapos namin ikasal, maghihiwalay din kami, iwanan din ako niya. Hindi naman ganun, di ba? All of us, especially sa ating mga babae, napaka-idealistic natin kasi we dreamed of a happy family, no? So, yun ang isa sa mga struggles ko. At yun pa, nawalan din ako ng karapatan na magreklamo. Paano ka magrarant na andyan na yan nasa harapan mo na yan ngayon. Dahil pag nagrant ako, makakarinig lang ako na, nagsabi ako sa kaibigan ko, okay lang yan, malalagpasan mo din yan, kaya mo yan, to the point na, ikaw kasi, sinabi ko na sa'yo, wag ka na dyan Noon pa naman, di ba, sinabi ko, parang ganun, So, meron din nagsasabi na, ginusto mo yan Noon pa, sinabi ko na, kulang na lang sabihin sa'yo yan, napala mo. Parang ganun, So, yun, masakit yun para sa akin. At nawalan din ako ng karapatang magpahinga, na noon nagtatrabaho ako sa Manila City Hall. Alam niyo po ba kasi hindi naman ako Adventist pa noon. So kahit pagpapa-ending, alam niyo po yung pagtataya sa mga ending ng basketball, inano ko po yun, ginawa ko po yun. Dahil mag-isa lang ako at wala akong katuwang sa lahat ng bagay. So nawalan ako ng karapatan na magpahinga na pagkatapos ko magtrabaho. Bago pa ako pumunta sa opisina, kailangan gawin ko muna, ayusin ko muna lahat ng mga luto ng agahan, tanghalian, hapunan, iiwanan ko na siya sa biyanan ko, tapos pagbalik ko, ako lahat ang maglilinis ng bahay and everything. Alam mo yon, ganon. So, ubos ang lahat ng energy ko. And at the end of the day, sa pag-aalaga at pag-aasikaso ng 4 na anak, exhausted talaga. Ayan. So, dumarating na yung point na pagdating ng mga 2 o'clock ng madaling araw, umiiyak na ako niyan. Umiiyak talaga ako. Sobrang iyak ako ng iyak. Yun. So, siguro sa dami ng naiyak ko, I don't know kung ilang balde na ang maiipon sa dami ko ng iniyak. So, kailangan ko magdoble kayod kasi I need to provide for them. Yun. Napuno din ako ng mga utang at syempre utang na loob sa mga taong tumutulong din sa amin, na wala din akong panahon para sa sarili ko. Napabayaan ko din ang sarili ko. And, yun nga, I have my life, pero I have lost it nung nawala siya sa buhay ko. Kasi ginawa ko siyang buhay ko. No, siya ang naging mundo ko. Kaya nung nawala siya, parang bagsak talaga lahat ang meron ako. Yun. So, struggle din sa akin kung paano ko i-explain sa mga anak ko ang nangyari sa amin. At paano ko sila mapoproteksyonan sa mga mapanghusgang tao. Na kung ikaw ay produkto ng broken family, ang tendency nun, kapag lumaki sila at magkaroon din sila ng sariling pamilya, ay baka ganun din ang maranasan ng kanilang mga partners at baka ganun din ang maranasan ng kanilang magiging pamilya. So, ang hirap, di ba po, na parang yung stigma ng pagiging single parent madadala ng iyong mga anak. So, masakit yun para sa atin. Masakit yun para sa akin. Challenging din ang makikipag-usap ka sa ex mo. Siyempre, kailangan may obligasyon siya. Kailangan tumulong din siya sa akin. Pigil ang emotion, control ang galit. Kasi kailangan civil lang kami. Kasi kapag inaway-away ko siya, nung mga first few attempts na nakinausap ko siya, nandun yung galit. Siyempre, pag sinisisi ko siya, ganun and everything. Kailangan tulungan mo kami, ganyan, ganun, o laging ganun. Pero I realized na hindi yun nakakatulong. So,
ang nangyari na lang sa akin, so ano na lang, makipagtulungan na lang sa kanya. Kailangan ko talagang kainin yung pride ko na yan. Higilan talaga ang emotions. Kasi lalabas na bitter ka pa din at baka sabihan ka pa na sa loob ba naman ng ilang taon hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-move on. O no? Minsan pag nag-aaway-away ang mga bata at nababanggit ko yun sa kanya, masasabihin pa ako, ano ba naman, hindi mo ba kayang i-handle yan? At bakit nagkakaganyan ng ugali mo? Taong simbahan ka pa, tapos hindi mo maakay ang mga anak mo na maging maayos ang ugali nila. Those things, tapos pag humihingi ako ng emergency funds, sasabihin niya sa akin, teka lang, maghintay ka muna. Maghintay ka muna kasi hahanapan ko pa yan. At gusto mo agad-agad, kaya nga emergency, di ba, no? So, sasabihan ka pa na, mumurahin ka pa, tapos sasabihin sa'yo na, hindi ako tumatain ng pera, ganun. So, may mga bagay na ganun na na-experience ko. At ako, kung iisipin ko, mas swerte pa din ako sa mga ibang mga single parents kasi itong aking ex ay tumutulong siya financially sa aking mga anak. So, hindi talaga siya nagpabaya. In fairness, nung sinabi ko sa kanya na, sige, talagang wala na talaga ako magagawa sa atin. Kung talagang kailangan mangyari ito, wag mo na lang pabayaan ang aking mga anak. Wag mo nang isipin yun tayo. Ang isipin mo, yung mga anak mo. Ganon. So, nawala din ako na syempre, kapag nawalan ka, iniwan ka, so parang ang self-esteem ko nawala. Na parang sabi ko, ganun ba? Pag titingin ako sa salamin, siguro ang pangit ko, siguro kasi ganito na ako, siguro talaga, nawalan ako ng pag-asa na may magmamahal pa sa akin at tatanggap pa sa akin maging sino man ako. So parang iniisip ko, sino ba ang tatanggap sa akin? Sino bang magmamahal pa sa akin? After all na nangyari sa akin, no? May 4 akong anak. So ibig sabihin may mga baggages ako na sino ba naman ang gugusto sa 5 times na responsibility at para bang sinasabi na buy 1, take 4. So ang hirap nun para sa akin. So I need to really control myself lalo na ang dami talaga, no? Umaali-aligid and trying to get me and have a taste of me. Dahil kasi ang turing nila sa mga single parent ay easy prey. Na akala nila pag hiwalay ka, easy to get ka na. Na akala nila in desperate need ka ng atensyon, ng pagmamahal, ng kaligayahan, na kaya somehow nagiging tukso din ang mga babaeng hiwalay na katulad ko o balo sa mga kalalakihan dahil nagiging product kami ng kanilang mga lustful and worldly imaginations. Ano po? So, struggle din ang mag-isa. Na dating meron kang kasama, lalo na sa malalamig na gabi, ang sobrang kalungkutan, ang emptiness, ang nakakabinging katahimikan sa pag-iisa, being alone in your lonely room, being alone in those cold nights, hindi madali yun mga kaibigan, hindi madali yun mga kapatid. Kaya umaabot din ako sa point na tinanong ko ang sarili ko, bakit ganun Lord? Napaka-unfair naman ng buhay. And I have questioned God. Bakit nangyari ito? Bakit kailangan danasin ko ito? Bakit ako pa? Na napakadami namang dyan, madaming mga kumbaga, masasamang tao. Bakit ako? Bakit ako? Ganun. Paulit-ulit ko tinatanong yan sa Panginoon na, kaya nakaranas ako ng depression to the point na nag-attempt ako ng mag-suicide. Pero, yun nga, no? Naisip ko yun para matapos na ang paghihirap ko. Hindi ko naisip ang aking mga anak na wala talaga ako sa sarili kong pag-iisip, na sa realidad na, ay, meron pang pag-asa, na meron ka pang mga anak. I still have my children. I still have my family and everyone na kung saan siya nawala sa'yo, pero marami ka pa din hindi ko nakita yon. Yung the beauty of life, hindi ko nakita yon. Ang alam ko, I am in the darkness. I am alone. So dumaan talaga ako sa process ng denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Na sinasabi dito ni Ma'am Ruth, ni Ate Ruth, na kung saan itong mga bagay na ito. Pero alam niyo po ba, hindi ito madali, mga kapatid. It took me years to recover. No? Each and every stages, matagal. Like, sa denial, hindi yan, babalik din yan, mapapagod din yan ng kakalipad. Parang ibon ba na
pumunta sa isang pugad, mapapagod din yan kakalipa, babalik din yan sa dati niyang pugad. Actually, sa 7 years ng pagsasama namin, mahal niya ako, imposibleng, kasi never ko nakita na naging unfaithful siya sa akin during those 7 years. At talagang sobrang sakripisyo niya sa akin. So, babalikan niya ako. Magkakabalikan din kami. Na kahit na gaano katagal, sabi nga nila sa haba ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy, mabubuo ulit ang aking pamilya. So, those things, no, hinahawakan ko yun. How long? Kung gaano ko katagal na hinawakan yung pagkakataon na yun. Until such time na dumating ang annulment, saka ko pa lang yan. Oh, ganun, no? So, ibig sabihin, all this time, meron pa din pala ako na, umaasa pa din pala ako na, di ba, no, parang ganun. So, dumating nga ako sa ganun point. Ganun din sa anger. Nagalit ako sa sarili ko, sa mga parents ko, sa mga kapatid ko, sa mga hindi nakakaintindi sa akin, sa mga mapanghusgang tao, lahat na yata ng mga tao sa mundo, sa kanya, syempre sa kanya, siya ang may gawa nito, no? Sinisisi ko sa kanya, ikaw nga, wala kang utang na loob and everything. Lahat ginawa ko para sa'yo. I've done everything to save the marriage and everything, ganun. Kahit na ginugulpi mo ko, kahit na inaabuso mo ko, lahat tiniis ko para sa'yo. Lahat yun. At syempre sa mga kabit, yan. Kulang na lang, isumpa ko ang mga yan. Galit ako sa mga yan. Pero, yun ano. Tapos ito sa mga lalaki, nagkaroon ako ng generalization, na generalized ko na ang mga lalaki, pare-parehas na mga manluloko. Yan. Lahat siya na talaga naranasan ko yan sa sobrang galit ko. Tapos sa Panginoon, Lord, ba't ganon? Bakit mo ako hinayaang masaktan? Samantalang napakabait ko naman. Active naman ako sa church. Napakabait ko namang anak. And, you know, I really blamed others for what happened to me. Ganon. Tapos dumating din ako sa bargaining na kung saan, sana hindi nangyari ito. Sana noon pa lang nakita ko na. Sana noon pa lang, ganun ano. Sana simula pa lang pinaglaban ko na siya. Sana sumasama ako sa mga duty niya. Kasi pulis ang aking asawa at staff ang aking asawa noon. So palagi siyang na-assign sa different areas, different sites na sana sumasama ako noon para namomonitor ko siya, parang ganun, ano. Sana lagi kami magkasama. Sana marunong ako magluto katulad ng nanay niya. Sana sexy pa din ako katulad noong nakilala niya ako. Sana mayaman ako para hindi niya ako iniwan. That I can imagine, ganun pa ang naisip ko. Sana. Napakadaming sana. If only, ganun, no? Pero, dumating sa point na na-depress na ako dahil lahat ng mga denial ko, pinapasok ko sa utak ko na hindi yan, ganito yan. Lahat ng mga yan, yung anger, nagsama-sama yan, pati yung bargaining. Na-overwhelmed talaga ako sa nararanasan ko. Na kung saan, I've no one to turn to, sinarili ko to, kinimkim ko sa puso ko ang galit, ang sakit, ang hirap ng kalooban. That dumating ako sa point na, yun nga, na hindi ko na nakaya. So, kailangan ko na talagang mawala sa mundo. So, I took, yung 3 times ko na ginawa na pag-attempt ng suicide, hindi din yun madali para sa akin. Pero, yun nga sinasabi ko mga kaibigan, it is really a long journey that, yung long journey na yon, finally, kumbaga babalik ka, may relapse yan. Pagkatapos na sa depression ka na, papunta ka na sa acceptance, babalik ka na naman ulit sa denial. Ganun, paulit-ulit, till I finally reached acceptance. So, na-realize ko na 3 times ako nag-attempt ng suicide, pero bakit andito pa din ako ngayon? Buhay na buhay ako at kausap niyo pa din ako ngayon. Oh, bakit hindi hinayaan ng Panginoon na mamatay ako? Bakit hanggang ngayon, kung bakit ako nakakapag-testimony ngayon? Kasi mahal pala ako ng Panginoon na hindi ko nakita yon na puro kasi negatives ang pumasok sa isip ko. So, dahil din sa taos-puso at taimtim na pananalangin ng aking ni Kuya JB, na kung saan siya ang ginamit ng Panginoon para makilala ko o manumbalik ako sa Panginoon, no? Siya ang ginamit niya. At kasama ng mga kapatiran ng Daet Seventh-day Adventist Church that during that time na ako ay nag-attempt ng suicide, they prayed for me.
at pinakinggan ng Panginoon ang kanilang mataimtim na panalangin. And I was spared from dying. Yun. So, parang sinasabi ng Panginoon ngayon sa akin na, Wani, you are my precious. Mahal na mahal kita. At kung sa palagay mo, during those times na ikaw ay naghihirap, at sa pakiramdam mo mag-isa ka lang, nagkakamali ka. Kasama mo ako. And I was carrying you during those times na nahihirapan ka. Na naranasan ko na kung gaanong yung pagmamahal ng Panginoon na pinaramdam niya sa akin na hindi ka nag-iisa. Kailanman hindi kita pinabayaan. Kailanman hindi kita iniwan. Ano? Na kung saan pinaramdam niya sa akin na mahal kita. I value you. You are a precious gem to me. And look at you. At kung bakit nandito ka ngayon, kung bakit buhay ka ngayon, kasi meron akong misyon para sa'yo. Meron kang gagampanang napakalaking bagay na kung saan maharahil ito na ngayon, mga kaibigan. So, sa madaling sabi, ako po ay lumuhod at nagpatira pa at humingi ng tawad sa Panginoon. And I have asked for strength sa Panginoon dahil alam ko na hindi ko ito makakaya mag-isa. So, ako po ay nabinyagan bilang isang Adventist at isinuko ko ang aking buhay sa Panginoon na doon ko na-realize at nakita ang katapatan masigit ng Panginoon na sinustay niya ako at tinulungan niya ako, pinalakas ang kalooban ko, pinatatag niya ang katawan ko, syempre, no? Kasi kailangan ko yun dahil may 4 akong anak na dapat alagaan. At gumamit din siya ng mga tao na tutulong sa amin ng aking mga anak para makasurvive kami. Na sa mga panahong bumabagsak ako at sa mga gabing umiiyak ako habang kausap ko siya, andyan siya na nakikinig sa akin at niyayakap niya ako, kino-comfort niya ako at sinasabi niya sa akin na kasama mo ko anak ko at panghawakan mo ang aking pangako na kailanman hindi kita iiwanan at hindi kita pababayaan. For the time at from the time on na sinuko ko ang aking sarili, from the time that I have surrendered my life to Jesus and cast all my cares to Him, naging magaan, mga kapatid. Parang nabunutan ako ng tinik sa puso ko. Naging magaan ang lahat sa akin. Yung mga baggages ko dyan, yung mga resentments and anger, unti-unti siya na nawawala. Alam ko, it is also a journey na kahit na alam mo na kasama mo ang Panginoon, meron pa din mga lapses yan. Pero kahit ganun, alam mo na meron kang pinangahawakan, lalo na ako. Itinanim ko sa puso ko at sa isip ko na hindi ako mag-isa. At hindi ako makakaya kasi si Jesus ang aking Panginoon, ang aking kasama. So, unang-una po na ginawa ko noon ay syempre humingi ako ng tawad sa Panginoon sa aking unbelief, sa aking kawalan ng pagtitiwala sa Kanya, sa pag-question ko sa Kanyang presensya sa buhay ko, sa lahat ng mga sinabi ko sa Kanya, sa lahat ng mga in-express ko na galit sa Panginoon, sinisi ko siya and everything, sa lahat ng mga pagkakasala ko, then I really humbled myself before God. At kinlaim ko yun at sa aking sarili na pinatawad ako ng Panginoon. Dahil nga, di ba sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from our unrighteousness. So I knew that I was forgiven and asked Him to give me also a forgiving heart. No? Hiningi ko din yun na kung ako, Panginoon, ay pinatawad mo, nawa ay makakaroon din ako ng puso na mapagpatawad, na makayanan ko din na harapin at yakapin ang kalagayang mayroon ako ngayon, na mag-focus sa paggabay sa aking mga anak, while focusing also on regaining yung aking self-worth. So, tiningnan ko din yun, hiningi ko yun sa Panginoon. At sabi nga nila, kapag humingi ka sa Panginoon, tutulungan mo din dapat ang sarili mo para tulungan ka din niya. So, dapat partner kayo sa pag-recover. So, I started taking
small steps to my journey for my recovery through focusing on the promises of God, syempre by reading the Bible and His words. And it really helped me reframe my irrational beliefs, yung thoughts na kung saan tama, hindi nga pala talaga ako mag-isa. Hindi nga pala talaga ako iniwan ng Panginoon. Kasama ko pala talaga ang Panginoon. So I started being grateful for my life. So I've started appreciating my life. I've started appreciating my children, yan, my siblings, my friends, my churchmates, my colleagues, my neighbors, na doon ko nakita na, ay, ang dami palang pinrovide sa akin ng Panginoon na social support. Ang dami palang nagpapalakas ng kalooban ko. Marami din palang ginamit ang Panginoon na tumulong sa akin financially para makasurvive. Andyan ang mga classmates niya na nagtulong-tulong para sa amin, para tulungan kami. So, ibig sabihin, marami palang nagmamahal sa akin. Ano po, andyan din, lalo na ang aking mga in-laws, talagang full support sila sa pag-alaga sa aking mga anak. Sabi nung aking mahal na mother-in-law, si nanay, sabi niya, sige, magtrabaho ka, akong bahala sa mga anak mo. Bumangon ka, Wani, tutulungan kita. Sabi ng gano'n ng aking biyanan. Kaya grateful talaga ako na napakabuti din ng aking biyanan. Ayan. So I started focusing on the positives of every situations of my life. Counting all the blessings that I am receiving from the Lord instead of those problems, no? So kahit ano pa ang nangyari sa amin araw-araw, palagi kong iniisip ang mga positives doon na at kung ano ang mga plano ng ating Panginoon na bakit ba ito nangyari? Alam ko yan, ang mensahe ng Panginoon, ganito yan. Kung bakit paulit-ulit ko nararanasan, it is because I am not learning from it, no? So merong wisdom sa bawat nangyayari sa akin. So I also reflected sa ugali ko. Kinausap ko ang sarili ko at inassess ko din ang sarili ko, self-examination. Kung ano ba ang ugali mo, Wani? Baka naman napaka-controlling mo. Baka naman napaka-domineering mo. Baka naman napakayabang mo, Wani. Porke ba lawyer ang nanay mo? Porke ba pulis ang nanay mo? Sinisino mo na lang ang asawa mo? Baka naman may problema talaga sa'yo. O baka naman, mga ganun, ano? So, tinignan ko yun sa aking sarili. And I started accepting those flaws. Yung mga pagkukulang ko, tinanggap ko yun. Na meron talaga akong pagkukulang. Kaya, maliban sa pagpapatawad ng Panginoon sa akin, pinatawad ko din ang aking sarili sa lahat ng mga ginawa ko. For my wrongdoings, for my wrong decisions, for dreaming of, a happy family, ganon, for putting Him as my world, ganon, no? For my assumptions, for expecting too much, for being idealistic, for being perfectionist, and for being controlling, etc., 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 that really helped me, no, to love myself again. And to tell myself, Wani, kaya mo yan, okay lang yan, let's start all over again. So, niyakap ko ang sarili ko. And I tapped my shoulder. And I told myself, you have had enough pains. Kung nasaan ka, bibit-bitin mo lahat ng mga pains mo na yan. Tapos madadagdagan na naman ng panibagong pains at pabigat ng pabigat yan. Kaya Wani, kailangan mong bumitaw dyan sa mga baggages mo. Kailangan mong bitawan yan, Wani. And it's time for you to let go. And wala, sa totoo lang po mga kaibigan, alam ko nagagamitin ng Panginoon ang mga tao for to boost your moral, yung moral mo, yung mas self-esteem mo. Pero mas higit sa lahat mga kaibigan, walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo din. On how I believe in myself na makakaya ko to. At sabi ko sa sarili ko, humarap ako sa salamin, look at you, Wani, look at your eyes. You have a beautiful eyes, you have beautiful lips, and you have beautiful nose, and God created you beautifully. Maganda ka at mahal na mahal ka ng Panginoon. No, gano'n, no? So I believe in you, Wani, that you can do it. At gawin mong partner ang from now on, lagi mong iisipin na hindi ka nag-iisa dahil nandyan ang Panginoon na palagi mong kasama. At sa ganon, no, sa lahat ng mga activities ko, sa daily life ko, palagi kong kinakausap ang Panginoon na parang nasa tabi ko lang siya. And then, I started immersing myself sa gawain ng Panginoon while working on with my emotions. So,
So yun nga, naging presidente ako ng Pag-iribang Bicol noon. So doon na busy ako. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makamingle sa iba't ibang mga tao. So nakita ko na, Lord, may talent pala ako dito. So nakita ko ngayon, na-appreciate ko ngayon kung papaanong ginagamit ako ng Panginoon sa kanyang gawain. So nakapunta din ako ng US para makapag promote sa advocacy namin na building churches dyan sa Bicol region. And I truly praise the Lord dahil madami pong tumulong sa amin. It was a mission with a grand vacation na kung saan nakapunta kami sa different states, na kung saan pag uwi ko, may napagawa kaming church, yung Karamuan, Seventh-day Adventist Church, yun. No? At pagkatapos nun, I decided to took CPE or Clinical Pastoral Education, na kung saan napakalaking tulong ito sa akin. Nag-take din ako ng My Journey to Recovery, na kung saan napakalaking tulong talaga sa pag-process ng aking mga deep-seated anger, na kung saan bumalik lahat ng mga nakaraan at pinrocess ito sa tulong ng aking mga supervisors and peers, at nagawa kong mapatawad ang mga taong nakasakit sa akin. Yon. So all things work together for good, mga kaibigan. For those who love God nga, na sabing ganun po, pag isinuko mo ang iyong sarili, na kapag ikaw ay nagpasakop sa Panginoon, at simula noon, na kung noon na hindi ko nakikita ang mga plano ng Panginoon, pero ngayon, kitang-kita ko na siya as I let Him lead my life, na kung saan kahit na may mga relapse, kahit na may natitrigger ako at times, nasasaktan ulit, I am just, taking a deep breath. Sige, iyak mo yan. O, okay lang yan, umiyak. Tapos bangon ulit. Tapos patuloy ulit. Tapos, kausapin ulit ang Panginoon. No, parang i-renew mo ulit yung i-regain mo ulit yung strength mo. Kapit ka ulit kung nakabitaw ka, parang battery lang, no, i-recharge mo ulit. And thank you, Lord, na pinapakita mo sa akin. At nakikita kong mahina ako dahil kailangan ko ang kalakasan ng gagaling sa iyo. Na hindi ako pwedeng mag-rely sa aking sariling kakayanan, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon na ibinibigay sa akin, sa kalakasan ng Panginoon na ibinibigay niya sa akin. At syempre, may purpose talaga pala. Doon ko nakita na may purpose talaga kung bakit siguro hinayaan din ng Panginoon na mangyari ito. Na si Wani may gagampanan ito na misyon sa kanyang buhay. So, para sa kanyang ikakaluwalhati, para sa kanyang glory, na kung saan naranasan ang paghihirap at pagdurusa, ang pait ng buhay, ang hirap na mag-isa, ang mawala ng pag-asa, ang maabuso, ang apihin, ang mahusgahan, at lahat na nawala ng pera, nagkaroon ng pera, lahat, no? Na kahit na ultimo ka-churchmate mo, huhusgahan ka and everything, no? Ipe-persecute ka, at dahil hinahanda pala ako ng Panginoon sa isang malaking gawain na iniatang niya para sa akin. Ang isang maging chaplain, na life coach, no? Na isang counselor na magbibigay ng pag-asa at ilalapit ang aming mga patients sa Panginoon. And sa palagay ko, mga kaibigan, I may not be as compassionate and as empathic as I am today if I have not experienced those things. And I cannot share the love, the joy, the hope of God kung hindi ko rin naranasan ito. And I cannot share His redeeming love if I myself was not redeemed by the love of God. At ito nga po ang sinasabi sa Romans 8:28, na sabi po dito, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Naniniwala ako, mga kaibigan, na lahat ng mga bagay na naranasan ko, ako bilang isang single parent, isang single mother, meron akong purpose kung bakit. At ngayon po ay nagpapatuloy po ako sa aking masteral. After 25 years, ako po ay nagpatuloy sa pag-aaral. At konting-konti na lang, nasa practicum na po ako ngayon, tapos compre at thesis na ako ngayon. So hopefully, matapos na po ito. At nagtitake din po ako ng mga online courses para po madagdagan po ang aking knowledge sa counseling and applying it first to my life and sa aking mga anak. Siyempre, unang-una kong kliyente ang aking mga anak. And of course, sharing it with others. And who knows, someday,
I'll be starting my single parent ministry katulad ni Ate Ruth, ano po. Ayan. So ngayon masaya ako ginaharap ang buhay ko one day at a time. Na alam ko na mahal na mahal ako ng Panginoon. Kasama ang aking mga anak na patuloy na, actually sinasama ko sila sa aking journey. Kasama sila sa aking decision making, katuwang ko sila sa pagpapagaling ng aming mga nakaraan. Sama-sama kami na nagjo-journey na kung saan kung may relapse din aking mga anak, pinaprocess ko din sila, tinutulungan ko din sila na makita ang ganda ng buhay. Ano po yung ganun? Sa pagharap ng bukas na kasama ang Panginoon. So, mga kapatid, I know that God is not finished with me yet. He is still molding me to become His perfect masterpiece. And I am being patient with myself. Na alam ko na sa ating mga single parents, isa sa single mothers na katulad ko, ayaw din ng Panginoon na mag-isa lang tayo. So, ayaw ng Panginoon, katulad nga ni Adan, ayaw niya na mag-isa. So, ako naniniwala ako na merong nakalaan para sa akin. At alam ko na sa inyo din, ay may nakalaan din ang Panginoon sa bawat isa sa inyo. So, let us not just close the door, let us not limit yung grace ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon sa buhay natin, na kung sa palagay ninyo okay na kayo bilang isang single, ako okay na ako, masaya na ako dahil alam ko kasama ko ang Panginoon, nandiyan naman ang aking mga anak. Eventually, God is going to give you yung reward na kung saan ikaw ay nakaranas ng ganito sa first time. O siguro, sabi nga nila, mas masaya daw sa second time. So siguro, ito yung panahon na masigit nating makikita na ito ang kaloob ng Panginoon para sa akin. Let us pray for that, na kung saan ako din, I am also praying for that, na magkaroon din ako na kung sa palagay ko na bibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na mag-remarry, na masigit na maging kapakipakinabang sa kanyang gawain, at mas lalo na nalalawak ang aming ministry together, working together, worshiping together, having my partner as my prayer warrior at sa lahat, ay tatanggapin ko yon bilang kaloob ng aking Panginoon. Pero sa ngayon, syempre, I am just allowing God to work in my life. Kaya hinayaan ko na ang mga bagay na ito. So I've let go of this. I've let go of my pains and sufferings and all. Sabi nga, letting go and let God, and fully trusting Him and allowing Him to drive my life. So, I have never forgotten that, at kayo din po mga kaibigan, never forget na God is our companion in our journey. Bilang isang single mother, kasama natin ang ating Panginoon. Siya ang tumatayong husband natin ngayon. A very present help in our every trouble. So, mga kapatid, alam ko po na yung iba dyan nakaka-relate sa aking testimony. At sana po ay mapulutan nyo din po ng aral at inspirasyon ang aking pong testimony ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po everyone. It's easy to have faith when things are going well, to trust in God when life is not so hard. But when the trials come and the answer's not inside, God wants us to believe that He can make things right. Please help us, Heavenly Father, to trust in You today. You always answered in the past. Help us find Your way. We need You, Heavenly Father. We'll trust in You today. You've always answered in the past.
we will find your way. It's easy to blame God when troubles come our way, to ask Him, Lord, why do you treat us so? Why do we blame the Lord for everything that's wrong? Forgetting all the blessings we have known so long. Please help us, Heavenly Father, to trust in you today. You always answered in the past. Help us find your way. We need you, Heavenly Father. We'll trust in you today. You always answered in the past. We will find your way. We will find your way. We will find your way. Tayo po ay manalangin. Amang banal na nasa taas ka po ng langit, ang papuri at kalwalhatian ay binabalik po namin sa inyo. Maraming salamat po sa magagandang bagay at testimony na aming narinig sa gabing ito. Ito nawa ay magbigay kalakasan at liwanag sa bawat isang nakarinig sa pamamagitan ng social media. Maraming salamat po sa inyong mga pangako na ibinigay niyo sa amin sa inyong mga banal na kasulatan. Tulungan niyo po kami na i-claim ang mga pangakong ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tulungan niyo rin po kaming ipasakop ang aming buhay sa inyo araw-araw. Ang lahat pong ito ay aming nihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.